May kakaibang restaurant sa Maynila na dinadayo dahil sa makalumang ambiance. At ang kanilang specialty, mga putahing may sangkap na queso de bola. Nakatutok si Lala Roque. Ang Ancestral House Kung restaurant na ito sa San Miguel, Manila, buong taon, Pasko. Paano ba naman? Halos lahat ng putahe sa kanilang menu may halong queso de bola. Taliwa sa orihinal na konsepto nating kesong bilog na nagmula sa bansang Netherlands. Ang queso de bola nila dito, giniling na, prinoseso at nakalagay sa garapon. Ang tawag nila, queso de bola spread, isa sa kanilang house specialty. Hanggang ngayon din, talagang hindi man din sa amin yung queso de bola spread. Hanggang ngayon, gumagawa kami halos araw-araw kasi yun ang malakas din sa amin. May 3 dekada ng katiwala si Tining ng pamilya Legarda sa mansyon na ginawang restaurant, ang La Cocina de Tita Muning. Bukod sa mga original recipes ng yumaong si Ramona Legarda, na kilala sa tawag na Tita Muning, ang kanilang espesyal na mga putahing may keso ang isa sa mga binabalik-balikan dito ng mga bisita. May libre pang queso de bola fingers ang lahat ng mga bisita. Masarap siya, malinamnam yung cheese. Hindi rin mawawala ang signature cheese soup, ang sopa de ajo na binudburan ng dinurog na queso de bola. Pagkatapos matakam sa mga pagkain nila, pwede ring mag-ikot sa bahay ng mistulang museo na ng pamilya. Sa sala at sa dining area, nakadisplay ang mga lumang gamit na singtanda ng 60 anyos na ancestral house. May lumang radyo, iba't ibang itsura ng makalumang kamera, lumang damit at sapatos, at iba pang mga antik na gamit. Dahil doktor ang may-ari, may antique clinic din kung saan nakadisplay ang iba't ibang gamit pang ospital. Ang grupo ni Edlin, kakaibang dining experience daw ang naranasan sa pagpunta nila sa kainang ito. Yung lugar, sobrang okay kasi parang ma-feel mo yung privacy compare sa ibang lugar, ibang restaurant na maraming nagda-dine in. Thank you sa salamat sa inyo. Welcome. Balik kayo. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Madugo ang naging pagtatapos ng hostage-taking sa Marikina matapos mapatay sa saksak ang biktima. Nakatutok si Chino Gaston live mula sa Marikina. Chino. Mel, isang hostage-taking na naman ang nauwi sa madugong katapusan dito naman sa Barangay Barangka sa lungsod ng Marikina. Batay sa inisyal na investigasyon ng Marikina Police, dakong alas 3 ng hapon nang hinostage ni Elpidio Mabahin ang kanyang babaeng partner na nakilala lamang sa pangalang Linda sa Barangay Barangka sa Marikina City. Bumibisita lamang sina Mabahin na galing pang Cavite kahapon sa bahay ng kanilang pamangkin nang bigla na lamang raw mag-away ang magpartner. Selosan daw ang ugat ng away ayon sa may-ari ng bahay na si Victoria Mejia. Nagkulong ang sospek sa banyong ito kung saan niya pinagsasaksak si Linda. Dahil masikip ang eskinita papasok ng bahay, hindi makapagmaniobra ang mga responding pulis. Nahuli lamang ang sospek ng bombahin ng tubig ng mga bombero ang sospek sa pamamagitan ng mga butas sa banyo sa loob ng bahay. Pero tila huli ng lahat at idineklarang dead on arrival na si Linda sa Amang Rodriguez Hospital. Si Elpidio naman kasalukuyang nilalapatan ng Pangunang Lunas. Ang sabi lang sa akin kaninang umaga is parang nagseselos yung lalaki na parang may kabit daw yung babae samantalang magkasama naman sila. Mel, batay na rin sa inisyal na investigasyon o inisyal na impormasyon na binibigay ng Marikina City Police, mahigit kumulang 40 minutos itinagal ang nasabing hostage taking pero nabigo pa rin ng mga otoridad na iligtas ang biktima. Sa ngayon, hindi pa rin makausap ng Marikina PNP ang nasabing suspect dahil bukod raw sa nagsasalita ito ng Bisaya, nilalapatan pa rin ito ng Pangunang Lunas dito sa ospital. Mel? Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Susunod! Kakaibang tanglaw sa North Cotabato, mga parol sa langito, at ang pagdiribang ng Pasko sa UST. Mas espesyal daw ngayong taong ito. Bakit kaya? Ito ang 24 oras.